Tumpang Ilonggo. Please subscribe And like. and share. Ayan, so magandang araw po no, sa lahat nating mga kababayan. Welcome back ulit sa ating YouTube channel. At siyempre, nandito na naman tayo para magbigay ngayon ng impormasyon sa lahat nating mga kababayan. Ano? So itong topic natin ngayon mga kababayan ay nais ko lang po ipag-alam po sa lahat nating mga kababayan, sa lahat po na sumusuporta sa ating mahal na Pangulo at naniniwala siyempre sa ating mahal na Pangulo. So ito na po mga kababayan, diba nakaraan po ay nagkasakit po ang ating mahal na Pangulo at ang ating First Lady. Gawa nga po sa kanilang mga lakad at punuan ng schedule ng ating mahal na Pangulo, kaya nagkasakit po ang ating mahal na Pangulo. Siyempre mga kababayan, kapag tayo po ay sagad-sagad sa buto ang trabaho mga kababayan, ay hindi po natin maiwasan na magkasakit. Kaya yun mga kababayan, nagkasakit po ang ating mahal na Pangulo at ang ating First Lady mga kababayan. Si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ay unang ginang Marie Luisa Arnita Marcos ay nasa mahusay na nakalusugan ngayon at ang punong ehekutibo ay nagpapatuloy sa kanyang mga pampublikong tungkulin. Sinabi din ng Presidential Commission Office noong Lunes, ang Pangulo at ang unang ginang ay ganap na gumaling mula sa kanilang mga sintomas tulad ng trangkaso. Ngayon ay nasa mahusay na nakalusugan ayon sa ating PCO mga kababayan. So ayan po, balik trabaho na po ang ating mahal na Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ngayon mga kababayan, dahil gumaling na po ang ating mahal na Pangulo at ang ating unang ginang, ang ating First Lady. Ayon po sa ating nakalat ng impormasyon, kahit nasa bahay lang po ang ating mahal na Pangulo habang nagpapagaling, ay tuloy pa rin po ito sa kanyang trabaho. Alam naman natin ang ating mahal na Pangulo talaga mga kababayan ay napakasipag po yan. Napakasipag sa kanyang trabaho. Tingnan nyo naman, kahit siya ay masakit, trabaho pa rin ang ating mahal na Pangulo. Ganyan kadesidido ang ating mahal na Pangulo para mapaangat ang Pilipinas at bumangon nito mga kababayan sa pagkalubog nito. Nitong Abril po mga kababayan ay inimbitahan na naman po si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa United States, sa Amerika mga kababayan. So diba sinasabi po ng mga anti-Marcos dyan na ban daw umano ang ating mahal na Pangulo sa Amerika. So yan po, inimbitahan na naman po si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at makakaharap niya nga doon mga kababayan si Joe Biden, ang presidente ng Amerika. Diba? Ayan po mga kababayan ito kasi sa akin lang po mga kababayan sa mga nakaraan administrasyon, talagang si Pangulong Ferdinand Marcos lang ang nakagawa ng mga ganito mga kababayan. Ang magdala ng mga mayayaman negosyante dito sa bansa natin, wala nang iba. Kaya yan siguro ang ikinakagalit ng mga nakaraang administrasyon. Kung siraan ang ating mahal na Pangulo, ay parang wala nang bukas kung sirain si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Yun nga lang kasi mga kababayan, ang ating mahal na Pangulo, kahit anong paninira na ginagawa po ngayon ng mga anti-Marcos at ni Pangulong Duterte, ay hindi po naniniwala ang ating mahal na Pangulo. At hindi po ito sinasagot kahit anumang batikos, anumang paninira ng mga anti-Marcos sa kanya, lalo-lalo na yung mga galit na galit ngayon, yung mga nagrarally dito sa Mayliwasan Bonifacio. Wala sa ating mahal na Pangulo kasi iniisip ng ating mahal na Pangulo, hindi naman totoo ang kanilang mga sinasabi. Nakikita naman natin ang ating mahal na Pangulo, napakaraming ginagawa ngayon dito sa bansa natin. Yan kasi ang hindi alam ng mga kababayan natin. Pero yun yung mga kababayan, nagbayad ng utang ng Pilipinas si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. 2 beses na. Mula 2022, 2023. So asahan natin ngayong 2024 mga kababayan ay mas malaki pang maibayad niya sa utang ng Pilipinas. Yan ay pinagkakautang ng nakaraang administrasyon. So yun po mga kababayan. Ayaw kasi ng mga kababayan ng mga anti-Marcos na ito na makikita na mapalago ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. muli ang bansa natin. Diba? At makikita natin na porsigido talaga ang ating mahal na Pangulo na matupad dito ang kanyang sinabi tungo sa bagong Pilipinas. Yun nga lang kasi, ito tayo mga kababayan, dapat ay daymayan at tulungan natin ang ating mahal na Pangulo. Minsan dinadaon pa natin, minsan sinisiraan pa.
Katulad na lang po mga kababayan, yung nangyayari ngayon sa West Philippine Sea. Sinisisi ng mga anti-Marcos kay Pangulong BBM ang nangyayaring banggaan ngayon ng mga barko ng China at barko ng Pilipinas. Samantala, China, mga barko ng China ang nanghaharas sa barko ng Pilipinas. Ngayon, yung mga anti-Marcos na pro-China, sinasabi na ito daw ay strategy ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at ginagawa niya daw ito para magkagulo dyan sa West Philippine Sea. Hindi ba naman mga onghang mga to? Ang nais lang ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ay ipagtanggol ang teritoryo na pag-aari ng Pilipinas na dapat ay para sa atin. Diba? Kapag nakuha na yan ng bansang Pilipinas, ang teritoryo na yan, at hindi na tayo pinapakialaman dyan ng China, hindi na hinaharang ang mga mangingisdang Pilipino, mga kababayan, napakalaking tulong ito sa bansa natin. Kaya hindi po binibitawan ng China ang Baho de Masinloc, kasi alam natin, alam nyo rin yan, na yan, yung area na yan, ay maraming makukuha na yaman dagat dyan. Kaya ganun na lang ang pagprotekta ng China sa Baho de Masinloc, kasi dyan mga kababayan, marami silang nakukuha. Kung Pilipinas po ang nakakuha niyan, nakinabang dyan, sa tingin nyo mga kababayan, hindi yan makakatulong sa ekonomiya ng bansa? Palibasa kasi mga kababayan, itong mga pro-China, hindi natin alam, mga kababayan, ay sila yung tagapagtanggol ng China dito sa Pilipinas. Kahit nakikita naman natin na mali talaga ang ginagawa ng China. Sinasabi pa niya na binabangga daw ng Pilipinas ang barko ng China. Paano babanggain ng Pilipinas ang barko ng China? Sandamakmak nakatutak ang barko ng China na naghaharang sa barko ng Pilipinas. Tumatakbo yung barko ng Pilipinas. Hinahabol ngayon ng barko ng China. Pag nahabol na ng barko ng China, tsaka niya ngayon, pag naka-overtake na ang barko ng China, tsaka ikakat ang barko ng Pilipinas. Kaya ang mangyayari po mga kababayan, mababangga talaga siya ng barko ng Pilipinas kapag hindi ito tumigil ang barko ng Pilipinas. Nga lang kasi, matalino din ang ating Philippine Coast Guard. Pag alam niya na hinahabol na siya, dumadahan-dahan na sa kagad, kasi alam na alam ng Philippine Coast Guard na ganun ang gagawin ng China. Kasi ito isang strategy nila para sirain din ang Pilipinas. Yun nga lang kasi mga kababayan, marami tayong media na kasama ang Philippine Coast Guard para makita ang ginagawang kabalastugan ng China dyan sa West Philippine Sea. Kaya hindi sila makaporma mga kababayan. Kahit sabihin na yan, kaya hindi po pinapayagan ni ating mahal na Pangulo na gumamit tayo ng dahas dyan sa West Philippine Sea, dahil nais lang ng Pangulo na ipagkatiwala sa batas. May batas din po dyan mga kababayan. Yan po ay pinanalunan na po natin noong 2016 sa Arbitral Award sa The Hague mga kababayan. Yun nga lang kasi yung mga nakaraang administrasyon ay pinabayaan na po yan. Ayan tuloy. Mukhang hindi natin alam kung ano ba talaga ang nangyari. Pero meron tayong ugong-ugong na binenta ang West Philippine Sea. Hindi natin alam kung sino sa mga nakaraang administrasyon. Tapos sasabihin nila, si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang may kasalanan kaya nangyayari dyan. Hindi, ipinaglalaban lang ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang dapat na para sa atin. Pero hindi yan maintindihan ng ating mga kababayan. Hindi nila maintindihan yan. Hindi ko alam kung bakit. Pero majority naman mga kababayan, sa survey, halos sa mga Pilipino ay pabor sa ginagawa ng ating mahal na Pangulo na ipaglaban ang ating mga teritoryo. Diba? Dahil sa patuloy na pakikipaglaban po ng gobyerno natin dyan sa West Philippine Sea, nakikita na ang resulta.
Lumalaki ang huli ng isda sa West Philippine Sea sa kabila ng tensyon ng China. Diba? Pero yun yung mga kababayan, dahil sa patuloy na ipinaglalaban ng gobyerno ang karapatan nating mga Pilipino dyan sa West Philippine Sea, lalo na sa Baho de Masinloc, tumataas ang huli ng mga mangingisdang Pilipino. O di tayo nakikinabang ngayon. Ngayon pa lang ha, mga kababayan, na hindi pa umaalis ang China, nakikihati pa ang China dyan. Paano kung tayo na mismo tayo na lang ang nandyan, wala na yung China? Yan ang gusto ng mahal na Pangulo, na ipaglaban itong ating West Philippine Sea, ang teritoryo ng Pilipinas na pilit inaangkin ng China, kasi nasakop po ito ng Pilipinas, pasok po ito sa eksklusibong economic zone ng bansa. Ang Baho de Masinloc, yun nga lang kasi, ang China, hindi ito matanggap. Hindi nila matanggap na sa Pilipinas na ito ang Baho de Masinloc. Diba? Sa kabila ng tumataas na tensyon sa China, pinalawak ng Pilipinas ang kanilang mga isda sa West Philippine Sea noong nakaraang taon. Sa 4 na taon, mataas na mahigit 200,000 metriko tolinada sa likod ng mataas na suporta ng Estado sa mga mangingisda. Diba? Napakalaking tulong ang pagsuporta ng gobyerno sa pagprotekta ng ating Philippine Coast Guard at Bureau of Fisheries Aquatic Resources sa ating mga mangingisdang Pilipino habang sila'y nangingisda dyan sa West Philippine Sea. Napakalaking tulong. Kasi mga kababayan, kapag sila ay nangingisda lang dyan at walang bantay na Philippine Coast Guard, Fisheries Aquatic Resources, ay sisiguraduhin ko sa inyo mga kababayan, haharasin ng mga barko ng China yan. Ganyan kawalang hiya ang mga China pagdating dyan sa West Philippine Sea. So po mga kababayan, ano masasabi nyo dito at makukomento nyo, at siyempre hanggang dito na lang tayo. Maraming salamat po.